Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito sa taong nakausap ko sa may sakahan banda sa amin. Itago na lang natin sa pangalang Istong. Taong 1996 sa lugar ng Guimaras. Itong mga panahon na ito, merong kaibigan itong si Istong na isang batang batikang mananari o yung tagatadi ng bulang sa mga sabungan. Siya ang inabangan ng mga sabungero doon kapag may sabong-sabong sa kanilang lugar. Bukod sa magaling itong magtatari, klase-klase ang mga kutsilyo sa manok ang dala-dala nito. Yung bulang noon, ang iikli pa, di ba? Kaya masasabing advance na itong kaibigan ni Istong. Partida. Nasa 18 pa ang edad nito. Marami itong kakilala sa mga sabungan, saan man sa Guimaras. Halos lahat ng mga sabungero sa kanya magpagapit ng tari kung may laban sila. At bukod sa mabait ito, maamo din ang pagmumukha ng lalaki. Kaya sa unang tingin mo pa lamang sa taong yun, matik, di ka mahiyang makipagkaibigan dito. Palangiti. Pero may nakatago palang pangit na kaugalian ang taong ito na nakakubli lamang. Kapag nakaharap ka lang sa kanya doon siya mabait sa'yo. Pero kung nakatalikod ka pala, kung ano-ano pala ang sinasabi nito. Nagkaroon ito ng nobya na nagtatrabaho sa sabungan. Isang tagalista ng mga magsasabong kung may mga laban. Maraming kapwa sabungero ang nainggit sa kanya. Kasi bukod sa maganda ang babaeng yon, wala pang sino ang nakasungkit sa babaeng yon, kundi siya lamang. Halos araw-araw magkasama ang dalawang ito. Walang isang araw sa isang linggo na hindi magkita ang mga ito. Hanggang isang araw, umuwi ng Maynila yung babae. Gusto sanang sumama nitong kaibigan ni Istong. Pero ano naman ang gagawin niya doon, di ba? Mas malaki yung kita niya bilang magtatari kumpara doon. Nung umuwi na yung babae, inaasar itong kaibigan ni Istong ng kapwa nila sa bungero na ng babae na ang nobya nito doon daw sa Maynila. Yun pang tipikal na asaran ng mga magtotropa. Halos palagi siyang binibiro ng ganon hanggang sa napikon ito. At meron itong natadyakan sa isa sa mga kaibigan nila. Yung sipa nito, hindi na biro. Meron talagang halong galit kasi. Kasi nagkapasa ang paa ng kaibigan nila eh. Yung kaibigan naman nila ni Istong, tawa pa rin ang tawa kahit nasakta na ito. Wala lang naman yun sa kaibigan nila kasi biruan eh. Inaasar siya ng mga kaibigan niya. Napikon yun. At yun ang inabot niya. Ang mali lang talaga dito, nakita ito ng nanay ng kaibigan nilang nasipa. Nakatambay kasi sila noon sa bangkita eh. Sakto namang dumaan yung nanay ng kaibigan niya. Ayun, nakita ito. Agad-agad ngang pumunta doon ang nanay ng kaibigan niya para sunduin ito. Itinayo ito ng nanay niya at tinitigan ito ng nanay ng kaibigan ni Istong at nagsalita ng, "Masyado kang mapagbataas." Sabay hila doon sa kanyang anak. Silang magkakaibigan naman na si Istong nagtataka. Kasi biruan nga lang, di ba?
bakit may ganong eksena? Nakita nilang pilit kinukumbinsi ang kaibigan nila sa nanay nito na biruan lang yon. Pero hindi. Tuloy pa rin sa pagkalagad yung nanay nito. Galit na galit. Tapos ang sama ng titig nito sa kaibigan nitong si Istong. Makalipas ang 4 na araw, bumalik na doon ang nobya ng kaibigan niya. Ganon ulit kapag nagsasabong sila, nakikita nila yun doon. Pero ramdam na ramdam niya na malamig na ito sa kanya. Kasi talagang nag-iba yung ugali ng babae. Lumipas pa ang ilang araw. Halos hindi niya makausap yung nobya niya. Hindi niya alam kung anong problema niya. Kasi ayaw sabihin ng babae. Hanggang pati siya nakaramdam na din ng panlalamig doon sa nobya niya. Kapag nagsasabong sila ng mga barkada niya, hindi na nila yun pinapansin pa. Pero ang kasabay niyan, nakaramdam siya ng sobrang pananakit ng 2 paa niya. Hindi basta-bastang sakit yon. Dahil tuwing tatayo siya, nakakaramdam siya ng labis na panginginig sa hita niya. Kasabay nito, sa bawat ugat niya, merong tumusok-tusok na parang karayom. Dumating na sa puntong kailangang may akay sa kanya para makatayo siya. 2 araw ang makalipas, tuluyan na siyang hindi makatayo. Dahil ang nangyari doon sa hita niya, lumubo. Magang-maga ito at hindi na niya ito maigalaw pa. Lahat-lahat ng mga bisyo niya sa sabungan ay natigil. Ultimo ang mga alaga niyang mga panabong ay hindi na niya maasikaso. Gusto na siyang dalhin ng mga magulang niya sa espesyalista, pero hindi na ito makatayo pa. Wala naman silang kakilalang doktor na pwede silang sadyain sa bahay nila para konsultahin. Laking pasalamat na lang nila dahil nataong festa sa kanila at nagawi doon ang lulo nitong si Istong na isang manggagamot. Pumanhit doon ang lulo ni Istong upang bisitahin ang kaibigan niya. Pagdating ng lulo ni Istong sa bahay nito, gulat na gulat ito kasi nakahiga na lang ang anak ng kaibigan niya. Halos hindi ngayon makita sa kanilang bahay, di ba? Nakahiga na lang ang kaibigan niya at hinang-hina ito. Inangat ito ng lulo ni Istong at sinilip. Ayon sa lulo ni Istong, kulay ubi na ang magkabilaang paa ng binata. Nagputukan na ang mga ugat nito at may iilang sugat doon ang naglalabasan. Doon na ikwinento nila Istong ang nangyari sa kaibigan nila. Nang marinig ito ng lulo ni Istong, napamura ito. Agad-agad gumawa ito ng pampausok upang kahit papano gumagaan ang pakiramdam ng binata. Nahihirapan kasi itong huminga. Pero nung mapausukan na ito ng lulo ni Istong, unti-unti nang lumuwag ang paghinga nito. Bumisita lang naman sa ama ng kaibigan niya, ang lulo ni Istong. Pero nung makita nito ang kalagayan ng anak ng kaibigan niya, nagpasya ang lulo ni Istong na doon na muna ito titira upang gamutin ang anak ng kababata niya. 1 linggo ang makalipas. Unti-unti nang nawala ang pangingitim ng paa ng kaibigan nitong si Istong. Hanggang sa dinalaw ito ng kanyang nobya.
Gulat na gulat sila noon. Kasi hindi nila yun inaasahan eh. Tapos biglang nandoon. Nakatulong din sa kanya ang pagdalaw sa kanya ng nobya niya. Kaya ang ginawa ng babae, halos araw-araw na siyang dumadalaw doon para mabilis ang pagaling niya. Kasabay pa niyan, palaging nag-uusap yung nobya niya at ang lolo ni Istong. At ayon sa kwentong nakalap sa lolo niya, biktima ng isang malakas na uri ng mangkukulam ang kaibigan nitong si Istong. Makalipas ang ilang araw pa, tuluyan ang gumaling itong kaibigan ni Istong. Mapaghanggang ngayon, hindi pa rin nila malilimutan ang batikang mangkukulam. Hanggang dito na muna mga tagasunod. Kayo na ang humusga sa kwento. Maraming salamat.